Protected ba? Yes, ginagaransya namin. Dumaan ito sa lahat ng international certification, sa lahat ng source code review. And at the same time, lahat po ng klase ng security ay in-install na rin namin dito. For your information, 75,000, more or less, ang attempts to hack the system hindi naman po nagiging successful so far. Ano ang dahilan? Trained yung mga tauhan namin, maganda yung sistema. Number 3, 24 hours a day po ang pagbabantay namin. So, ang importante po, hindi lang yung maganda yung sistema. Ang importante, makaboto yung mga kababayan natin. Kasi bali wala po kung overseas o internet voting, kung hindi naman po sila mag-i-enroll at hindi boboto. Yun po ang pakiusap ng COMELEC. Boboto po tayo. At sana wag naghihintayin yung huling araw. Bagamat ang eleksyon sa abroad, isang buong buwan. Mula April 13 hanggang May 12. Yan po ang haba ng pagboto po nila. Kaya lang, the usual nature ng Pilipino, kung kailan matatapos tsaka magbobotohan. Di ba? Although ma-accommodate natin kasi hindi ito ipipili. Cellphone na nga lang, laptop at saka iPad, kaya naman ng system na massive yung pagboto. Wag na po natin hintayin. Sa mismong araw ng enrollment nyo, mula 13 ng Abril, pwede na kayo makaboto kaagad. Huwag nyo na hintayin ang May 12. Pwede na doon. In fact, pwede nyo i-verify pagka kayo ay bumoto, kung naandyan pa yung boto nyo at kung intact ang pangalan ng mga botante, ng mga kandidato na binoto mo. Kung iboboto nyo lang po, national position, senador at party list. Hindi po sila boboto sa local position. Sir, thank you. Follow up lang po. You've mentioned 40,000 po yung naka-registered na po. Ilan po ba yung expected natin for overseas? Thank you. 1.231 million po ang ating pong botante abroad. Noong nakaraang eleksyon, 1.697 million ang botante natin abroad. Medyo bumaba po ang bilang, pero noong nakaraang eleksyon, 40.59% ang voters turnout, highest in our history, hindi naka 50%. Sana man lang, dahil internet voting tayo, kahit 1.231 million lang ang botante, sana man lang maka 50% more